Kahit na nagbitiw si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, nananatiling umaasa si Senador Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang mga nasimulang programa at reforma sa kagawaran. Sinabi niya na maraming pagbabagong nasimula na, partikular na sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa, at ito ang inaasahang niya na magpapatuloy kahit may ibang namumuno na sa kagawaran. Panoorin ang video na ito. Can we get your comment on the resignation of Vice President Sara Duterte as Department of Education Secretary and as Vice Chairman of NTF-ELCAC? Chairman ako ng Basic Education Committee here in the Senate, so I work with DepEd and Vice President Sara on a regular basis. At unang-una nagpapasalamat ako sa kanyang serbisyo at sa kanyang pagtutok sa education system natin. At marami kaming numpisahan rin sa pagitan ng EDCOM, which is I am a co-chairperson in DepEd. Ang EDCOM is a legislative created body that will look at the education system of our country. At katrabaho namin on a regular basis ang DepEd. In fact, almost every week nagmi-meet kami ng DepEd. Kaya marami na kaming naumpisahan para ayusin ang education system natin. At nahihinayang lang ako dun sa mga naumpisahan natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pinag-usapan namin last week yung bullying dahil malaki ang problema natin sa bullying. At meron mga proposals na pinag-usapan para ma-reduce yung incidents of bullying natin. Yung K-10 matatag curriculum na inilunsad early part of this year, early part of last year, na pinapatupad na ngayon at iro-roll out na this coming school year in grades, in 4 grades, no? Kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7, no? If my memory serves me correct. So, in other words, marami kaming ongoing joint programs and joint activities with DepEd. At ang EDCOM ay nakikipag-coordinate, nakikipag-collaborate para may ayos yung problema natin sa education system. Ako na personally nahihinayang lang ako doon sa mga naumpisahan. So sir, ano yung magiging implication nito, lalo na nga doon sa mga programs ng intention ma-address itong sabi nga natin crisis education sector, at crucial ba yung magiging decision ni Presidente kung sino yung ipapalit sa kanya sa DepEd? I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So I just hope na maiwan sila dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At personally nakita ko yung inisyatibo ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. For example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Yung 2 basic education report niya ay inamin niya na meron tayong education crisis at sinabi niya kung ano yung mga solutions na dapat gawin para maialis natin yung bansa natin sa education crisis. So yung mga solutions, marami doon na umpisahan na. Kaya importante mapagpatuloy yun dahil itong education crisis natin hindi rin makakabuti kung palit ng polisiya. So maganda pa yun sir na magkaroon pa ng 1 month at turnover kasi ang effectivity July 19, it means may 1 month pa para sa pag-turnover sa magiging bagong DepEd Secretary. Typically sa mga ganitong resignation, meron talagang turnover yan. At importante na maayos yung turnover at importante rin na ma-explain mabuti doon sa magiging bagong education secretary ano yung mga naumpisahan na sa education sector at ano na yung mga napag-usapan sa pagitan ng EDCOM at ng Department of Education. So sir, nagulat ka o parang expected na rin na darating sa punto na mag-resign si VP Sara as member ng cabinet ng Marcos administration, considering nga na bumaba na daw yung pamilya ni VP Sara kay PBBM? Ako nagulat ako dahil like I said, madalas namin nakakapag-interact
with the Department of Education. At tuwing humingi kami ng panahon sa Department of Education, in full force sila. Like last week, merong activity yung alternative learning system, full force yung Department of Education. Kaya wala naman akong nakitang problema pagdating sa Department of Education. And do you Nakakagulat rin ako. Do you think magiging maayos pa rin yung working relation ng Pangulo at ni VP Sara? Hindi ko masasagot yan. No? I cannot answer that dahil yan ay sa pagitan nilang dalawa. Ang masasagot ko lang yung aking working relationship with VP Sara as the Department of Education Secretary at yung kanyang team. And sino sa tingin niyo, sir, yung qualified to replace VP Sara sa DepEd? May mga pangalan ako sa top of mind, no? But I have to think about it thoroughly dahil bago lang itong pangyayari, no? So kailangan pag-isipan mabuti kung sino yung itatalaga diyan. Itong importante kasi isang pangunahing dahilan kung bakit itinalaga si Vice President Sara is because binibigyan ng Pangulo priority yung education sector. So yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay concurrently the Education Secretary. So ganyang kahalaga ang education sa kanya. At on top of that, importante rin yung political will ng isang Vice President. Dahil marami tayong problema at ang education system natin na divide into three, kailangan mo ng isang overarching figure, isang tao na may political will para ilagay itong tatlong departamento, no? Yung TESDA, CHED at DepEd sa iisa. At kung merong mga kung kulang sa pagko-coordinate itong tatlo at kulang rin yung kanilang working relationship, isang Vice President ay kayang ilagay yung tatlo para maiayos yung direksyon. And sir, do you think sa resignation ni VP Sara, buwag na yung unity team? Wala na yung unity team? I'm part of the unity team kasi diba last Tumakbo kayo. 2022 I ran under the unity team ticket. Hindi pa naman namin na pag-uusapan kung as a unit team ano yung direction ng unit team, no? After the election, very loose yung amin pag-uusap. So tingin ko maaga pa para sabihin kung ano yung magiging kalalabasan ng unit team. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Judith Astog, sa totoo lang po, siya lang po ang may totoong malasakit sa aming mga guro. Nakakaiyak po na di na po siya ang leader namin sa DepEd. Pahayag naman ni Doms K, paano nangyari na ang Secretary ng Education na pinakamataas na rating sa lahat, nagbitiw. May mali talaga sa Marcos admin. What a shame. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Lita Maynes, VP Sara did her best shot to improve and introduce reforms in the education sector. Nakapanghinayang ang pag-resign niya but she did the right decision. We support you VP Sara. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.